Mga kapuso, magbubukas po ng dagdag na lane sa toll gate sa North Luzon Expressway para sa inaasahang buhos sa mga sasakyan sa undas. Naghain na rin po ang pamunuan ng Manila North Tollways Corporation ng petisyon para makapagtaas ng kanilang singil. At may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Konting kasi simula pala noong 2005 ay 50% ang itinaas ng traffic volume dito sa NLEX mula sa dati 150,000 a day ay ngayon ay pumapalo na at an average na 218,000. Kaya kailangan ang magdagdag ng karagdagang mga toll gate. Yan ang ginawa kanina ng MNTC. Nagdagdag sila ng 8 lane sa toll gate nila southbound sa Bukawi toll plaza at precisely to ease the traffic. From 26 lanes ngayon ay 34 lanes na. That's in time for undas din, yung mga dadagsa na pauwi natin Connie at paluwas ng Maynila itong undas season. During holidays kasi Connie, kagaya ng undas ay expect natin na additional na 25% sa volume ng sasakyan dumadaan sa NLEX pag peak hours. Sa undas ay expect daw natin ang peak hours ay magsisimula ng afternoon na October 28. Long weekend ito, Connie. Kaya inaasahang maraming uuwi ng probinsya. So particularly yung mga northbound, papuntang mga probinsya ng norte, October 28 afternoon ay magbi-build up na. Yung morning naman ng November 2, yung pabalik ng Maynila, ang build up peak hours. Expect daw natin ang build up ay mangyayari sa mga toll plaza ng Balintawak, Mindanao Avenue, Bukawi, Tarlac, hanggang dyan sa may Esitex, yung tipo toll plazas. At incidentally, in the meantime, ay itong proyekto pala na ito na binabanggit ng MNTC, ng 8 additional lanes, isa sa mga sabi ng MNTC, abonado na nila. Inaabono na nila dahil sila nalulugi. Kaya incidentally, humihingi sila ng 21% na increase sa toll rate nila. Pero nililinaw ng MNTC na hindi naman to para lamang sa isang taon, kundi ito yung mga pending na, yung mga hiningi pa nilang nakaraang taon na hindi binigay sa kanila dahil since 2013 ay humihingi sila ng increase at hindi binibigay sa kanila. Kaya nagkapatong-patong na, umabot na ng 21% lahat-lahat. At dahil hindi raw ibinibigay ay 5 billion pesos na yung kanilang losses na ngayon ay subject sa arbitration. Hinihingi nila na kung hindi i-adjust ng 21% ng kanilang toll rate ay under arbitration ay sisingilin nila yan sa gobyerno na sila ay ma-reimburse dahil yan ay nakalagay sa kanilang concession agreement. Nasa mga pinirmahan ng kontrata ng gobyerno sa kanila na pag ang mga lugi nilang ganyan, pag hindi nabawi sa adjustment ng rate, ay babayaran din ng gobyerno. So yan ngayon yung tumatakbong kaso ng MNTC sa Toll Regulatory Board at sa kanilang arbitration. Connie? Pero yung 21% increase na yan, Mark, mukhang hindi naman mahahabol na dito sa pagdating nga ng undas, ano? Hindi naman kasi medyo nandito rin kasi yung taga Toll Regulatory Board, yung executive director nila, si Mr. Sales, at medyo mahaba-haba pa itong usap. So it's the way under consideration pa ng kanilang board. Marami itong ino-audit ito. May actuarial examination to ng kita ng MNTC. It's a long process na hindi nila ni malagyan ng time frame kung kailan nila i-award yan sa hinihingi na 21% increase sa toll rate, Connie. Maraming salamat, Mark Salazar, sa iyong update na yan.